Yan, blessed day mga kapamuso. Kamusta po tayong lahat? Ayos lang, nagbabagang linggo. Woo! Actually, unang-una, praise the Lord po sa inyo na nanatili dahil hindi kayo umuwi. Palakpakan po natin ating mga sarili. Ang dami hong dapat nating ipagpasalamat ngayong araw. Actually, kaya po ako napa-t-shirt ngayon eh. Nai-imagine ko, walang electric fan eh. Speaker lang pagaganahin natin. But God is gracious. 'Di ba? Salamat kay Tatay Boy, gamitan ng connection. Salamat sa kapitbahay natin. So ganun pa man kagaya ho ng nakaugalian na natin at talagang dapat na ipagpatuloy natin noong panahon pa ni Pastor Joe, dapat walang linggo na lilipas na hindi tayo makasamba sa Panginoon. Whether isang tao, dalawa, 8, pero ngayon, masaya ho kami na kayo po ay kasama namin ngayong linggo because we need to celebrate. Yan. Ano yung celebrate natin? Celebrate life. So pag sinabi nating celebrate life, ano kaya ang ibig sabihin yan? So para mas maunawaan natin, I invite everyone na tayo pong tumayong lahat and let us celebrate the life the Lord has given to us. Lord Jesus Christ, kami po'y lumalapit sa inyong harapan ngayon at upang kami ay matuto, Panginoong Diyos, sa araw na ito. We need to celebrate life. At kung ano po ang kahulugan nito, Panginoong Diyos, amin pong maisabuhay ang mensaheng ipinapaabot sa amin ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At maaari na pong umupo ang lahat. Try natin, kaya natin 20 minutes. Medyo na-late tayo, no? Pero titingnan natin. So, kung kaya natin na mabilis ito. So, pag sinabi ho natin celebrate life, dalawang lang po yung ibig sabihin natin. So, pag sinabi kasi celebrate life, di ba, ipagdiwang ang buhay. So kahit gaano pong maraming matinding pagsubok sa buhay natin na kahit na minsan parang sawa na yung iba, nabe-burn out na tayo sa buhay natin, paulit-ulit na lang yung pagproblema, parang ganun talaga life cycle eh. But we need to celebrate our life. Sapagkat ito po'y binigay sa atin ng Diyos. Sabi ho dito, pag sinabi ho nating celebrate life, dalawa po yung ibig sabihin natin dito. Number 1 po, 1, 2, 3, go. Enjoy life to the fullest. Actually, pag tinagalog natin to, halos mahirap ito itagalog eh, ng literal. Kasi pag yung fullest, di ba, yung todo, yung buong buo. So, ganap. So, pag sinabi natin siguro sa pinakasimpleng Tagalog, maging masaya tayo sa buhay natin. Ganun lang, pinakasimpleng Tagalog. So, pag sinabi nating English, mabuhay tayo na merong fulfilled tayo, merong kabuluhan. Marami siya, pag tinagalog natin, malawak. Pero naniniwala ako na iintindihan nyo naman ito. Sabi ko sa John chapter 10, verse 10, dumarating ang magnanakaw, Satan, para lamang magnakaw, pumatay at manira. At ito po yung kanya talagang trabaho sa buhay natin. So nakawan tayo, nung kasiyahan natin, yung purpose natin, iligaw tayo, patayin yung pag-asa natin. Pero sabi ho ni Lord Jesus Christ, naparito ako upang ang mga tupat, sino po ito? Tayo pong mga Kristiyano, ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Life. Masaganang lubos, sabi sa English, full. Punong-puno. Diba? Actually, ito yung pinanggalingan ng yung pangalan ni Baby Zoe, di ba? Life. Yung ganap ang buhay natin. At makikita natin dito, according dito sa verse na ito, alam na natin, para mas maging ganap ang buhay natin sa Panginoong Hesus. Pero, pinakasimple, di ba? Enjoy life to the fullest. Pag magbigay lang tayo ng dalawa, paano natin, practical na pamamaraan? Letter A. Yan. 1, 2, 3, go. Yan. Mangarap ka. Di ba sabi sa kanta? Yung lumang kanta na to, 90s eh. Mangarap ka. Sino nakakapakinig na nun? Hindi ho masamang mangarap, Bilang Kristiyano, nung tayo po ay kumilala sa Panginoong Hesus, hindi ho binabaliwala ng Panginoong Diyos yung mga pangarap natin, yung mga desires natin. Actually, marami tayong mga kabataan, di ba? Before they ipagpatuloy yung kanilang susunod na hakbang sa college, nung galing sila high school, papuntang college, nilalatag nila yung pangarap nila. At sinusubukan nila na kailangan yung pangarap nila naka-align din sa Panginoong Diyos. Andyan yung pangarap nila mag-teacher, andyan yung pangarap nilang maraming, hindi ho masamang mangarap. At ito pa rin ang ating pangarap. At hindi ho pinapatay ng Panginoong Diyos ang mga kagustuhan natin. Basta hindi ho ito nakakasagabal
sa ating pananampalataya sa Kanya. Sa katunayan, sabi ho sa Mga Ngaral, chapter 3, verse 12, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya, yan po, makita natin, mabuti hong magpakaligaya kaysa magpakaimo. May mga imo ba tayo dito? Pag imo, di ba, parang ang lungkot ng buhay eh. Lahat pangit yung nakikita mo, kahit gwapo yung katabi mo. Meron ba? Di ba? So, lahat na lang, kahit maganda yung ipakita sa'yo, pangit pa rin. Ang interpretation mo, plastic naman ito. Nakikita natin. So, dahil nga pangit yung perspective natin, hindi natin ma-enjoy yung buhay natin. Kailangan positive yung titignan natin. Sabi dito, magpakiligaya. Hindi ho masamang magpakiligaya. We need to enjoy yung life natin. Sabi dito, at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Balanse. Magpakiligaya ka, pero at the same time, gawin mo yung mabuti. 'Di ba? Balanse. Ibang bagay po yung magpapakasaya ka, pero masaya ka dun sa masamang bagay. Kailangan yung kasiyahan mo, mabuting bagay. Nagigets ho natin. Kasi merong mga tao, 'di ba, na-enjoy pagka nambubuli. Meron bang bully dito? Yung tuwan-tuwa pa pag nabubuli yung classmate niya. Huwag yun ang banggitin pangalan. Mamaya, usapin natin. Sa guidance tayo. Okay, so tapos ito po yung karugtong. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Baka magkaroon tayo ng maling interpretation dito sa pag-inom, So, we need to understand, ito po'y thousands of years ago. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung mga kinakain natin, enjoy natin. Kung ano yung mga blessings na tinatanggap natin, enjoy natin. Sa panahon na ito, kung pagkain, yung pag-inom, yung wine, so, enjoy natin yan. Kaloob ng Diyos yan, blessing yan. Huwag tayong magkaroon ng parang nagigilty ako, nagugutom yung kapatid ko sa tapos ako, dami kong pagkain. Magpapasting na lang ako ngayon. No? Yung parang, mali naman po yun. Kung gusto mong i-share yung blessing mo, i-share mo. Pero enjoy mo yung blessing na nararanasan mo. Pero again, balance ho. Sa katunayan, sabi ho dito, sa Mga Ngaral pa rin, sa pinakahuling verse, pinakahuling chapter, pinakahuling verse, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang ibig hong sabihin dito, hindi masama hong mangarap, hindi masamang magpakasaya. Kung pangarap mong maging mayaman, so be it. 'Di ba? Pero, at the end of the day, bakit mo ba ginagawa yon? Dapat meron kang malalim na rin. Kasi kung ang reason mo lang magpakayaman, baka naman matulad tayo dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. Dahil minahal na nila yung pananalapi, gumagawa na sila ng kasamaan. Hindi ho masamang mag-enjoy. 'Di ba? Kung habang bata pa kayo, sama kayo kila Ate Eden, 'di ba? Yung nakaraan, yung sa kuweba, mga ganyan. Pwede ho 'yan. May mga kasama tayo. Ini-enjoy nila yung basta may budget, no? Wag lang tayong pabuhat. O palibre naman. Pag-ipunan nyo. So, may blessing ko kayo. Sige, enjoy nyo yung nature. Bigay ng Diyos yan eh. Gift ng Diyos yan. Enjoy natin. Kung sumahod ka, sige, pakainin mo sarili mo kasi masusunod, ibibigay mo na sa family mo, di ba? Enjoy mo yung sweldo mo. Enjoy life to the fullest. At hindi ho masama iyon. Pero again, balanse. Kaya sabi dito, fear God. Ando dun pa rin yung balanse, yung pinanggagalingan natin. We can enjoy life without offending God. Pwede ho tayo maging masaya sa buhay natin na hindi natin napapalungkot ang Diyos. 'Di ba? Yung mga fellowship. Kasi nung unang panahon, 20 years ago, yung inabot kong Kristyanismo, parang ang Kristiyano, parang kailangan niya tahimik eh. Hindi pwedeng ngumiti, hindi pwedeng mag-joke. Kaya yun nga yung nung nagpapastor na ako, hindi na ako pwedeng mag-joke yata. Parang ang hirap, Kaya pagka-meeting po, medyo masaya. Kasi even yung personality mo, it is a gift of God. Lahat tayo may mga personality tayo. And then sabi pa po dito, sa verse 14, lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. 'Di ba? Kaya balanse, maging masaya pero balanse. Sino yung nakakaalala yung pinamigay nating leaflet? Anong topic nun? YOLO. Anong ibig sabihin ng YOLO?
You only live once. Alam na natin, pag sinabi nating YOLO, you only live once, isang beses ka lang mabubuhay, gawin mo na ang lahat ng magpapasaya sa'yo. Pero dapat balanse. Gawin mo lahat ng magpapasaya sa'yo, pero we need to prepare eternity. Yun ang pinakamahalaga. Isang beses lang tayo mabubuhay dito, pero meron tayong kabilang buhay. Yun, eternity yun. Kaya ang sinasabi nga po dito sa Ecclesiastes chapter 12, kailangan we need to fear God. We need to love God. Ando dun pa rin. Hindi natin ilalayo ang sarili natin sa ating Diyos. Balanse pa rin. Masaya ka, at the same time, sumusunod ka pa rin sa kalooban ng Panginoong Diyos. Isang example po dito, no, si Manny Pacquiao. Minsan, nakakainis minsan yung mga taong nakikita lagi negative. Anong pakialam nila kung mamahalin ang bag ni Jinky? Hindi naman ninakaw ni Manny. 'Di ba? Parang ang sabi, parang yung guilt tripping, ang daming nagugutom sa paligid natin, pero itong pamilya na itong Pacquiao na ito, ina-enjoy nila buhay. Parang masyadong negative yung nakikita. Kailangan nilang i-enjoy yung buhay nila. Pinagtrabahuan yun, hindi naman ninakaw yun eh. 'Di ba? We need to enjoy life. At the same time, alam naman natin, balanse rin siya. Ang dami niya naipan, libo-libo po yung napatayo niyang bahay ng mga kababayan natin. Yung mga behind the scenes na hindi natin nakikita, mga tinutulungan. Ito po yung isang example na na-enjoy niya yung buhay niya ngayon na kumikilala pa rin siya sa Diyos at tumutulong siya. 'Di ba? We can enjoy life. So kung meron talaga, kahit anong gawin natin, we cannot please everybody. 'Di ba? Basta hindi ho tayo nagkakasala sa Panginoong Diyos. We need to enjoy life, fulfill your dreams. At kahit ho tayo, anuman po yung edad natin ngayon, kailangan nananatili ho tayong nangangarap. Whether bata ka, kabataan ka, and even nasa seniors na tayo, ang pangarap hindi dapat pinapatay. Pwede pa rin tayong mangarap. Tandaan natin, sino ba yung may-ari ng manok na senior citizen na? Si Kenny Rogers ba yun? O si KFC? 'Di ba? Tama ba ako, KFC po, no? So, matanda na, senior na yun eh. Pero at the age na seniority, nagtagumpay pa rin siya. Hindi ho ang pangarap, wag nating papatayin. Fulfill your dreams. Mangarap ka. Kasi pag wala ka ng pangarap, panghihinaan ka. Okay? So, bilang application, basahin natin. Application number 1. 1, 2, 3, go! Enjoy life. It is God's gift to us. Yan. Regalo po ng Diyos ang buhay. Ito yung isang halimbawa ng pagse-celebrate ng buhay. Celebrate life. Enjoy your life. Pangalawa ho, para balanse. 1, 2, 3, go. Yes. Meron kang pangarap, pero huwag mo rin kalilimutan ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Pinakasimpleng yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat anumang hadlang, kapag ikaw ay lumalakad ayon sa perfect will ng Panginoong Diyos, anong hirap man po ng pinagdadaanan, magtatagumpay at magtatagumpay ka. Tandaan, alam naman natin, sa pag-abot ng ating mga pangarap, imposible hong walang balakid. Lahat may balakid. Nang magtanong kayo ng mga successful people, lahat sila may mga balakid na pinagdadaanan yan. Minsan, 30 years na hirap, matanda na sila, bago nagtagumpay. Pero pag yan ay kalooban ng Diyos sa buhay mo, magtatagumpay at magtatagumpay tayo. Nabasa na natin kanina in John chapter 10, verse 10. Ano yung kinalaman nito sa God-given dream? Sabi ho dito sa verse 9, unahin natin yung sa verse 9. Sabi dito, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ito po yung yung pangkalahatang pangarap po ng Diyos sa buhay natin. Tayo po ay maligtas. At ang kaligtasan na yan ay ibahagi din natin. Later on, mas bibigyan natin ng focus yun, emphasis yan. Kailangan, ito po yung pangkalahatang pangarap ng Diyos. Sa lahat ng tao, matagpuan natin ang kaligtasan. Si Jesus po ang pintuan. At tapos, nabasa na natin kanina, di ba, naparito si Jesus upang bigyan tayo ng buhay na masaganang lubos. And sabi pa po dito sa verse 11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Pag sinabi nating pastol, ano yung nai-imagine ninyo? Kung tayo yung tupa,
si Lord Jesus Christ yung ating pastol, ano yung nai-imagine nyo? So wala kasi tayong tupa rito eh. Siguro aso na lang. Pero parang alayo eh. Tupa kasi dito eh. Siguro, sige, wala man tayong idea, wala tayong idea ng tupa. Pero yung tupa, di ba, isa lang yung pinapakinggan yan. Yung kung sino man yung pastol niya. Yung si Trisha no, nagpinto nga siya sa dati, sa Tanay yata yun, yung merong taniman ng dragon fruit. Tinatawag nila yung tupa, lumalayo. Pero yung narinig nila yung pastol, lumapit dun sa pastol. Ganon po yung example. Kaya nga sabi dito sa verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kailangan susundin natin kung ano yung pangarap ng Diyos sa buhay natin. Yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. We need to listen to our shepherd. At ito nga po yung pangalan natin, di ba? Jesus, sovereign, overcoming shepherd. Magandang halimbawa po dito, no? Yung kilalang-kilala natin na tinatawag nating Joseph the Dreamer. Meron siyang pangarap. Pero ang pangarap na ito, hindi lang basta pangarap kasi God-given dream ito eh. At makikita natin dito kung bakit ho siya hindi bitter sa buhay niya. Alam niyo na yung pagsubok na pinagdaanan niya. Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid, halos patayin. Dahil sa grace ng Diyos, na buhay, binenta na lang. Naging alipin at pinakulong nang wala naman siyang kasalanan. Maraming taon yun. More than 10 years ng kanyang pagiging kabataan. Pwede nating, siguro kung negative thinker tayo, pwede nating sabihin na nasayang ang kanyang buhay. Pero, para kay Joseph, hindi sa kanya nasayang yon. Sa katunayan, nung panahon, nung namatay na po yung tatay nila, natatakot yung mga kapatid, baka gumante yung kasi governor na di ba? After ng paraon, si Joseph na. Siya yung pangalawa sa pinakamataas, governor siya ng buong Egypt. At nung time na yon, ang Egypt, ang pinakamakapangyarihang kingdom, dahil nga sa sobrang tagutom sa known world ng panahon na yon, wala silang ibang mapagkukunan ng pagkain. So lahat sila naninikluhod sa Egypt. Ganun ka-powerful si Joseph nung panahon na ito. At natakot ng kanyang mga kapatid. Patay na yung tatay natin, baka gumante. Pero ang ganda ho ng sagot. Sabi dito sa Genesis chapter 50, verse 20. Basahin ho natin. 1, 2, 3, go! Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Naintindihan po ni Joseph yung God-given dream. Ang pangarap ng Diyos sa akin, iligtas ko yung aking mga lahi. Ito yung extent. Ganito katindi yung kailangan kong maranasan. Hindi ho siya naghigante. Ano yung pangarap na yon? Maligtas ang kanyang mga lahi. Ginamit ng Diyos yung negatibong pangyayari, yung out of His providence, kahit negative po yung mga nangyayari, pinayagan ng Diyos kasi He's still in control. At matindi ho yung tiwala na ibinigay po ng Diyos dito kay Joseph kasi siguro kung ikaw ay ordinaryong tao lang, sabihin na natin, may hinahina kang tao at hindi ka malakas ang kapit sa Panginoong Diyos, baka bumigay ka eh. Pero kilalang kilala ng Diyos si Joseph, hindi to bibigay. Ipagkakatiwala ko sa kanya yung mission na ito, yung ililigtas ang kanyang mga kalahi. And true enough, naging makapangyarihan siya, hindi siya naghigante, naintindihan niya ang pangarap ng Panginoong Diyos. Pag naiintindihan po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, kaya po nating i-endure yung mga hirap. Kaya nga ho, nagpapasalamat tayo sa mga nakiisa ho sa mga tagutom ng 3 araw, 3 gabi ng fasting natin. Kasi mahirap po ako, medyo hirap na talaga ako sa sa fasting din. Medyo kahit 1 meal lang yan. Pero ako po yung nabibless sa mga nakiisa sa pananalangin. Kasi this is really, mayroong pangarap ang Diyos sa atin eh. Ano yung pangarap niya? Ano yung kalooban niya? Lumabas tayo, i-share natin yung gospel. Ito yung mga sacrifices na kailangan natin gawin. Halimbawa po, yung nangyayari sa atin ngayon. Pinagpapawisan na ba kayo? Hindi pa. Baka baskil na ba kayo? Nag-ano naman kayo, no? Nag-deodorant. Baka yung iba naghanda ng jacket, pagdating pala, no? Naghanda pa ako ng jacket. Yung formang-forma ka na, yung parang mala SB19.
Kaya malaki pop, tapos walang aircon. Pero kailangan ho natin tiisin. Kasi this is God's will for us. Kalooban ng Diyos na ano? Kalooban niyang mag-burnout? Hindi, kalooban niyang sumamba tayo sa Kanya no matter what the situation is. Amen? Kaya kailangan ho natin, kung meron tayong pangarap, balanse. Yung pangarap din ng Diyos. Yun ang priority natin. Application number 2, basahin natin. 1, 2, 3, go! Fulfill your God-given dream and you will find fulfillment. Ito po yung magandang bagay dito. Ito po yung naranasan nga po ni Joseph, na fulfill siya, kontento siya sa buhay niya. Hindi na siya nangarap gumante kasi naiintindihan niya na yung purpose niya. 'Di ba kahit si Paul, 'di ba sabi niya, yung nararamdaman niya malapit na siyang mamatay, I fought a good fight of faith. Willing siyang mabugbog. Huwag naman tayo magpapabugbog, ano? Kung tayo ay martir, tinawag ng martir, so be it. Pero sa kanya, naiintindihan niya kasi, di ba? Pangarap ng Diyos yun. Kalooban ng Diyos yun. Nung winarningan na siya ng propeta, tapos sinabihan din siya ng mga kasama niya, pag pumunta ka sa Jerusalem, ito yung mangyayari sa'yo. Hinubad yung sinturon, tapos pinulupot sa kanya, ito yung mangyayari sa'yo, hagupitin ka nila, kukulong ka nila. Pero sabi ni Pablo, mangyari ang kalooban niya. Mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. At doon mararamdaman natin ang tunay na kasiyahan, kaligayahan, kakontentuhan, yung fulfillment. Enjoy, di ba? Enjoy life, celebrate life. Amen? Ngayon, pangalawang, ibig sabihin po ng celebrate life, ito po, 1, 2, 3, go! Celebrate Jesus. Alam ho natin, yung itong mga nakaraang araw, mga nagko-costume sila, at nakakalungkot din, no? May mga Kristiyano din na nakikiisa sa gawaing ito. Alam nyo na, na-preach na natin to before, yung background nito. This is really demonic. And take it from Ramirez. Ano pa pangalan ni Ramirez? Jose Ramirez ba yun? Yung pastor na dati siyang nagpa-practice ng witchcraft. Isa sa pinaka-favorite na holiday nila, yung Halloween. Kasi lahat nagbibihis, mas laganap yung malayang nakakakilos yung masasamang espiritu. Fiesta, isineselebrate ang kamatayan. But we as Christians, we need to celebrate life. And the most practical way to celebrate life is to celebrate Jesus. Bakit? Si Jesus po ang author of life. Diba sinabi sa Acts chapter 3, Jesus is the author of life. Tinangka siyang patayin. Pero siya ay yung author of life, pinatayin ninyo, pero siya'y muling nabuhay. Sabi ni Pedro sa mga kababayan niya sa Acts chapter 3. We need to celebrate Jesus. Paano ho? Dalawang pamamaraan, practical na pamamaraan to celebrate Jesus. Letter A. 1, 2, 3, go! Praise Jesus! Ito po yung ginawa natin kanina, no? Pero tingnan natin, bakit ho natin kailangan papurihan ng Panginoong Diyos? Alam na natin yung Philippians chapter 2, isa verses 6 to 8. Si Jesus, bagamat siya ay Diyos, hindi niya ipinilit ang kanyang karapatan, hindi siya nanatiling yung estado niya ng pagiging Diyos, binitawan niya yung kanyang kapangyarihan, naging limited siya, nagutom siya, nasaktan siya, physically, namatay siya, pero siya'y muling nabuhay. At dahil doon sa ginawang sakripisyo ni Lord Jesus Christ, sabi ko sa verse 9, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ng magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. We need to praise Jesus because Jesus is alive. Jesus is alive. 'Di ba? Nagpupuri tayo, buhay ang ating Panginoong Hesus. Just imagine, nagpupuri ka sa isang patay. Hindi na niya napapakinggan yan eh. Nananalangin ka sa isang patay. Noong unang panahon pa, di ba, maraming ganyang mga practices. Pero we know ang ating Panginoong Hesus, sa kanyang libingan, wala ang kanyang katawan. Bakit? Kasi buhay siya. Hinahanap nila yung kanyang katawan. Sinabi, ninakaw daw ng kanyang mga alagad. Pero siya'y muling nabuhay. At siya po'y pinapakinggan ng ating mga papuri. Romans chapter 6 verse 9. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan.
We need to praise Jesus kasi wala lang kapangyarihan sa Kanya yung kamatayan. At tayong nananampalataya sa Kanya, kung babasahin natin yung kabuuan ng Romans chapter 6 mula sa verse 1, actually hanggang verse 23, alam natin yung verse 23, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang context niyan, kahit sa ating mga nananampalataya kay Jesus, ang kamatayan wala ng kapangyarihan. Maaring mamatay tayo, physically. Pero ang pinakamahalaga, buhay po yung ating kaluluwa. Matthew chapter 10:28, di ba? Matakot ka sa Diyos na kayang pumatay sa physical and yung kaluluwa. Pero tayo na nananampalataya kay Jesus, alam natin na ang ating kaluluwa, pag tayo nawala dito sa mundo, kung mangyari man yon, ang ating kaluluwa secured po. Di ba? Makakapiling natin ang ating Diyos na lumikha sa atin, si Jesus na nagligtas sa atin. We need to praise Jesus. At ito po yung isang nakaka-bless, nakakamangha. Panoorin nyo na lang po sa live stream. No? Tinatry kong i-edit nung kagabi. Medyo nagloloko yung editor ko. Ang sarap pong panoorin na nagpupuri kami sa Angono Plaza. After the evangelism, we were praising Jesus. Kasi ibang bagay pag nagpupuri ka mag-isa sa plaza, medyo maiilang ka. Pero yung sama-sama tayo nagpupuri, you can express your love to God. You can express your worship, your praise to Jesus. Sama-sama tayo. 45 ho tayo, di ba? Tayong mga kapamuso nandoon. At nagpupuri. May mga nagche-chess, may mga naglalakad-lakad. Pero walang ya tayo sa tamang kawalangyaan. Because we are not ashamed of Jesus. We are not ashamed of the gospel. Dahil karapat-dapat po si Jesus na papurihan. Nung araw na yon, nung Friday, umaalingaw-ngaw ang papuri, dinedeklara natin na ang Angono ay para kay Jesus. Amen? We need to celebrate life. Alam natin, inaalala, sa Halloween, ino-honor si Satan, yung kamatayan. Alam din natin, November, inaalala natin yung mga namayapa na nating mga mahal sa buhay. Pero hindi natin baliwalain. Hindi natin pwedeng baliwalain to celebrate life, to celebrate Jesus. Praising Jesus is the most practical way to celebrate life. Conclusion number 3. 1, 2, 3, go. Let us praise Jesus because He is alive and worthy to be praised. And lastly, paano ho natin isi-celebrate si Jesus? 1, 2, 3, go! Yes, we need to share Jesus. At ito po yung ginawa natin. 1 John chapter 5, verse 11 and 12. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya, ang anak ng Diyos ay wala siyang buhay na walang hanggan. Pakinggan uli natin yung sinasabi dito sa verse 13. Ito yung tao. Ito si Jesus. Pag nasa kanya si Jesus, anong meron sa kanya? Buhay na walang hanggan. Pero pag wala, wala. That's why we need to share Jesus. Paano natin i-share? Sabi ho dito sa Romans chapter 10 verse 15. At alam na rin natin yung sinasabi sa verse 17. At paanong makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ito po'y hamon. Yung 3 gabi na nag-online kami, online huddle, ano po yung tema natin? Send me, send us. Sabi, sino at paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Ngayon, ano ba yung qualification para ikaw ay isugo ng Panginoong Hesus? Unang-una, dapat willing ka. Willing and available. Hindi ito usapin, hindi ko kailangan magpastor ka, hindi kailangan mag-Bible school ka para makapag-share ng gospel. Kahit sino ay pwede gamitin ng Panginoong Diyos. Meron tayong kasama dito, no? If I'm not mistaken, si yung nag-share siya ng gospel. Naikwento lang sa akin, si Juliana yata. Merong isa doon, shinare niya. Correct me if I'm wrong, pero ang naaalala ko, ang sabi, dapat pag mag-share kayo, marami kayong alam. So, something tama. So, isa yung naaalala ko. Kasi kailangan masagot nyo yung mga katanungan. Tapos, ang gusto parang iparating ng isa,
Kausapin ko. Actually, hindi ko na kailangan kausapin. Kasi bakit? Malinaw yung mission natin. Our mission is to share the gospel, hindi para makapagdebate. Pangalawa, naiintindihan na natin, hindi mo kailangan ng napakaraming theology degree, mga lahat ng doktrina. Kung pag-aralan yung doktrina, baka mahilo kayo eh. Ang dami-daming mga theory na yan. Pero alam natin, ang pinakamahalagang doktrina, na alam natin na ang kaligtasan ay na kay Jesus, kailangan natin sumampalataya sa Kanya, sapat na po iyon para tayo ay magbahagi. Diba? Hindi mo kailangang magpakagaling, bagamat mahalaga po yun, kaya ho tayong mayroong discipleship, ano? Pero hindi ho natin kailangang maging hadlang yon para matakot tayo mag-share. Basta alam mo yung katotohanan. Alam mo yung ebanghelyo. At higit sa lahat, naranasan mo. Kung ahayaan natin yung ano man yung background natin, and even kung ahayaan ko, di ba? Sabi ko nga, isa sa mga, lagi ko nga sinasabi kay Lord, di naman ako nakapag-aral ng ganito, ganyan, college, ganyan. Pero, yung qualification kasi is not based kung ano yung na-achieve mo sa education. Yung qualification, kung ano yung yung willingness and availability mo na magpagamit. Yung shinare last week, si David. Kung titignan natin yung mga qualification niya, di ba? Parang bagsak sa human standard. Unang-una, bunso siya. Nung panahon na yun, kailangan panganay muna Kaya nga sabi ni Samuel, di ba? Parang ito na yata yung pinili ng Diyos. Pero sabi ni Lord, hindi. Ang mga tao tumitingin sa panlabas na anyo, pero ako tumitingin sa puso. Yun ang unang qualification is your heart. Matututo ka na lang along the way. Yun nga sinasabi ko rin kay Pastor Mel, first time niya mag-share ng gospel ng Sige, sa mga susunod, ikaw na ulit kasi along the way, matututo ka na. Sa susunod na, wala ka ng hawak na mga cellphone, ganyan. Kailangan, pagpatuloy mo lang. And along the way, matututo tayo. Tutulungan tayo ng Panginoong Diyos. Kailangan nating ipangaral. At sino yung sinusugo niya? Kagaya nung nasabi natin sa Luke chapter 10, di ba? Many are called, but few are chosen. Sino yung mga pinili? Yung mga nagpapapili. Yes, Lord, send me. Kailangan willing tayo. At ito pa po, we need to share Jesus, sabi ko sa verse 17. Verse 17 po yan, Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. We need to share Jesus. Alam nyo, nakaka-bless po na nakita natin. Kasi nung isa po sa adjustment na ginawa natin, lahat po tayo may bahagi. Merong nag-preach, merong sumayaw, pero lahat po namimigay ng leaflet. At hindi na nga ako nagbigay ng instruction Parang ayokong bigyan ng pressure. Sige, kahit mamigay lang kayo ng leaflet. Kung hindi nyo kaya mag-share, okay lang din. Basta mamigay tayo ng leaflet. Pero nakaka-bless po yung mga kasama natin. Nag-pray pa sila. Nakikita nyo naman sa picture, Sa katunayan, andito pa ba si Nanay Lourdes? Si Nanay Lourdes na yung bago. Yan, tayo po kayo. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Yan po ang bunga natin. Diba? 400 leaflets po yung pinamigay natin at may isang kaluluwa lang makasama natin. Tuwang-tuwa na po ang ating Panginoong Diyos. Glory to God! Palakpakan po natin. Hindi ho nasayang yung oras natin, yung gutom natin, yung pananalangin natin. Nung Thursday, nung umulan, kinakabahan ako. Lord, umulan, bumisita ako sa makulimlim, tapos lumakas yung hangin. Actually, nabasa ako nung Thursday na yon. Tutuloy ba namin to bukas? Parang traumatized ako last year kasi umulan, hindi natuloy yung evangelism natin. Pero sabi ko, Lord, nag-ayuno yung mga kasama. Prepared kami this time. Last year, hindi kami nag-prayer and fasting Pag nung Friday, wow, ang ganda nung araw. Tuloy ang evangelism. Praise the Lord. Tapos, nagbigay pa siya ng sign na talaga siya yung kumilos Alam niyo nangyari pagkatapos ng evangelism, tsaka umambun. Diba? Talagang makikita natin na nung time na umambun na yon, nararamdaman ko, kita nyo, kumilos ako. Pinayagan niya lang bumuhos yung patak-patak ng ambon, ng ulan. Nakontrolado niya ang lahat. Pinakinggan niya, naintindihan niya yung sinusunod natin yung kalooban niya to share Jesus. And this is one of the most practical, pinakamagandang pamamaraan
to celebrate life is to share Jesus because He is the resurrection and the life. Because He is the way, the truth, and the life. He is the author of life. Ang ating Panginoong Hesukristo. Application number 4. Next slide. 1, 2, 3, go. Yan. Yan, nabasa na ho natin kanina. Talagang kailangan ho natin ibahagi ang Ebanghelyo. Salamat ho sa Panginoong Diyos at salamat sa inyong mga kapamuso. Dahil lumakas na po ang inyong loob. Kinabahan pa ba kayo? Hindi na masyado. Kasi parang every year, di ba, nagmamimigay na tayo ng leaflet. At higit sa lahat ho, natutupad natin kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya sa mga susunod na event ho natin, ihanda ho natin yung sarili natin sapagkat marami pa pong kaluluwa ang idadako. At kagaya ng naging lesson ho natin nung isang gabi ng online huddle natin, may mga taong ginamit tayo para sila'y kumilala, maaring sila'y mapunta sa ibang churches. 'Di ba? Importante, sila'y kumilala at tayo ginamit. Marami ho tayong ganyang mga kasama. Hindi naman tayo nag-share pero kasama natin ngayon. Kaya manatili tayong laging nananalangin, laging alalahanin sa panalangin ng ating mga itinanim na seeds of faith, seeds of gospel sa kanilang mga puso. Let us celebrate life. Celebrate life, enjoy yung buhay natin, mangarap tayo, tuparin natin ang pangarap ng Diyos sa buhay natin. Celebrate life, celebrate Jesus, let us praise Him and share the gospel. Tayo pong lahat ay tumayo at mamaya po ay aalalahanin natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Ito no, ito po yung pagtatapos natin. Sabi ho dito, pwede ho nating basahin. 1, 2, 3, go. Hindi. Ay, ito lang. 1, 2, 3, go. Yan, every time we share Jesus, we share the life. At ito po yung maging commitment natin sa buhay natin. We need to share Jesus. We need to celebrate Jesus. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Magandang paalala sa amin, Panginoong Diyos. Alam namin, tuwing Halloween, and even, Panginoon, sa araw ng mga patay, namamagnify yung death. Namamagnify yung feast of Satan sapagkat ang Halloween, this is a feast of Satan. But you are reminding us, Panginoong Diyos, that we need to celebrate life. At ito po ay hindi lamang po tuwing November, kundi araw-araw po, Panginoong Diyos. Sapagkat araw-araw buhay kami, ang buhay namin ay regalo ninyo. Kailangan naming mangarap at tuparin din po ang pangarap ninyo sa buhay namin. We need to celebrate life by celebrating Jesus, by praising Him and sharing Jesus. Panginoong Diyos, naway ang buhay na ito, yung buhay namin, taglay-taglay namin ngayon, Panginoon, maging mabunga, magamit niyo po kami, Panginoong Diyos. Naway ang buhay namin ay buhay na punong-puno ng pagpupurit, pagsamba para kay Jesus. Naway ang buhay namin ay punong-puno, magbunga ng pagbabahagi ng ebanghelyo ng magandang balita ng aming Panginoong Hesukristo. O Banal na Espiritu, we have Jesus, the author of life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Use us, Panginoon. Use this church and use each and every one of us saan man po kami dadako, saan man po kami pumaroon, Panginoong Diyos, na ang buhay namin ay lagi naming ipagpasalamat sa iyo, lagi naming ipagdiwang ang kaloob na buhay na ito. Maraming salamat, O Diyos. We will always celebrate life. We will always celebrate Jesus. Thank you, Heavenly Father. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos.